Okay, so activity number 16. So this is the last activity for this series and ito yung item natin, no? So, paano ba explain? So, I'll first start dito sa ating top view, no? So, kukunin ko muna yung total length, no? So, direct to the point tayo ngayon since anong oras na. And, ayan. So, kukunin ko muna yung total dimension, parameter niya. So, 40 by 80 or 80 by 40. No? So, gagawa lang ako rectangle ng 80 by 40. So, 80 tab 40. Enter. Ayan. Then, gagawa lang ako another rectangle which is 80 by 10. So, para yan dito sa height nito. So, parang pader sa likod niya. So, ito kasi yung magiging base natin, no? So, mukha siyang L. Ito. Para siyang pa-L. No? So, 80 tab 10. Then, move ko lang siya dito. Then, meron pa isa. Which is this part. No? So, imbis na mag-extrude tayo dun mamaya. And, gagawin ko na lang siya since ito siya. No? So, sabi rito, meron siyang lapad na 35. Pero, nakuha na natin yung 10 dito. So, minus natin doon. So, meron na lang tayo dito ng 25. Then, sabi naman dito, yung haba niya is 40. No? So, construct lang natin yon. So, rectangle ulit tayo. So, meron daw siyang haba na 40. Then, 25. So, move lang ulit natin siya. Then, dito natin siya move. So, yan. So, in-snap ko siya rito. Sa rectangle natin na 80 by 10. So, ang total nito, yan, mula rito hanggang dito is 35. Then, meron tayo rito ang circle sa baba. Ayan. So, kung titingnan natin yung top view, ito base to, diba? Nasa base yung circle natin. Which is a radius of, saan yung ano? Ito. So, 2 dash diameter 8. Ito, nakalagay dito, 2 dash R 10. Pero, kung titingnan nyo yung arrow, is nakatutok siya dito sa ating fillet. No? So, yung fillet natin is may radius na 10. So, pwede natin gawin na yun, yung fillet. So, C, ETR. Ano na? So, C, ETR. No? So, pwede na natin ilagay dito yung fillet natin. So, meron tayong radius na 10. Then, trim. Oops, wag nyo muna ititrim pala yun. Okay, so mirror ko lang siya dun sa kabila. So, select ako ng base dito, tataas ko. Then, tsaka nyo i-trim. Kasi pag in-trim nyo na yan, tsaka nyo yung mirror, mag-iiba yung center. No? Okay? Then, hanapin natin yung center na to, yung distance nila. May given ba tayo? Wala tayong given. Okay. So, yung circle natin is nakasnap dun sa center na to. Noong ating fillet. Okay. So, gets ba? Kasi, di ba meron tayo dito fillet. So, yung fillet natin is ginamitan natin ng CTTR, which is a circle, tangent, radius. No? So,
Ibig sabihin, dahil circle yung ginamit natin, meron tayo ditong center. No? So, ilalapit nyo lang yung inyong cursor. So, ulit. So, C, enter. Then, lapit nyo yung cursor nyo dun sa ginawa nyo fillet. Or, in this case, curve lang siya, no? Then, lalabas na yung center line, which is ito. Center mark. Uy, ba't hindi siya nag-snap? Ayan, which is yan. Then, dyan nyo lang i-snap. Then, sabi rito, meron tayong diameter na 8. So, radius niya is 4. Ayan. Then, mirror ko lang ulit siya. Pwede nyo naman ulitin yung procedure, pero tinatamad na ako. So, mirror ko na lang. So, ayan yung ating front view. So, hayaan nyo muna tong solid line na yan. And ito, hayaan nyo muna yan. Since mga butas yan. Ayan siya. Okay, so dahil nakopya na natin yung ating top view, it's time for extrude. Okay. So, ito. Okay, so start tayo dito. So, ang total height natin is 30 dito sa likod. So, extrude natin siya. So, select nyo. Just mali. Select nyo yung 80 by 10. 80 by 10 lang ha. So, ang 80 by 10 ko is ito. Yan. Then, enter. Extrude by, hindi lang yun. Kasama pala tong 40 by 25 natin. No? So, extrude. Ito. Yung dalawang yan. No? So, extrude natin siya ng 30 units. Okay, so, pag na-select nyo na, enter. Drag nyo pataas. Uunahin yung drag ipataas talaga. Kasi, pagka enter nyo kagad yan, bababa siya. Ayan. So, drag nyo pataas. Then, type nyo yung height, which is 30. Then, enter. 30. Enter. Ba't tab kasi yung pinindot? Okay. Then, dito, dahil may butas tayo rito, ang gagamitin ko dyan is press pull. No? Pwede namang extrude. So, pagka nag-extrude tayo, yan. So, select nyo pa yung mga objects. Ay, tsaka hindi nyo ma-extrude yan pala, no? Since, na tayo, CTTR na tayo kanina. Tingnan nyo mangyari. Ayan. So, shell lang siya. So, try natin press pull. So, tingnan nyo na lang kung saan ako naka-press pull, no? So, ang ipa-press pull ko is yung surface sa pagitan ng dalawang, in this case, tatlong object, no? So, yung circle, tapos yung shape. So, yan lang. Then, ang height niyan is, ito, 10. So, meron siyang height na 10. Okay? Namamanhid. Then, it's time for this part. No? So, sabi dyan, meron tayong chamfer or fillet. Ayan, so F for fillet. So, select natin yung fillet. Select the first object. So, kagaya ng chamfer. Hindi siya. Select the first, ito, corner. Then, enter fillet radius, which is, fillet radius? 8. Ito. So, 2-R8. No? So, titingnan nyo lang yung arrow kasi ito. So, may extension lang siya mula sa center nito papunta ron. So, tas itong 2- diameter of 8. So, sa circle yan. No? Check nyo lang maigi yung arrows kung saan nakatutok. So, select natin yung, dahil, ngayon enter natin yung radius, which is 8. Then, enter. Then, select natin yung second edge. Then, enter. Okay. So, from here, pwede tayo mag-line. Snap natin dito. Then, line kayo pababa.
So, ayan. Naggawa lang ako ng line, no? So, in-extend ko lang yung line na dito. Para makuha ko yung center. Since hindi na tayo naka 2D, hindi na natin mai-snap kagad yan mamaya. Okay? Ngayon, gagawa uli ako ng okay. So, dito pala, pupunta uli ako sa 2D wireframe. No? So, para mas madali, since nasa-select ko accidentally yung faces or yung surfaces, ngayon, kailangan kong mag 2D wireframe para hindi ko ma-select. Katulad to, hindi na nasa-select. No? Ngayon, gagawin ko yung butas na to. Sorry sa, sinisipon na naman ako. So, 2 dash diameter of 8. No? So, dalawa sila. So, circle. Gagawa lang ako D or for diameter, then enter. Tapos, enter natin yung 8 units. Okay, so nakahiga na naman siya. Then, ngayon, select, 3D rotate, x-axis, tataas ko. Then, yun na. Then, delete the guidelines. Then, select ko siya. Mirror, MI. Then, hahanap ako ng ayan, mga midpoint since pare-pareha sila. No? Then, sa-select ko lang, drag ko lang siya. Ayan. So, kahit saan naman siya, i-drag. No? So, pagka in-drag nyo papunta ron, hindi siya lalabas. So, it's either upper right or lower left. Then, no. Tapos, press pull. Press pull nyo lang siya. Atras nyo siya. Sagad. Press pull. Yan. Then, kung na-press pull nyo na, pagbalik nyo sa shades of gray, yan na siya. So, butas na siyang dati. Then, next naman natin is circle ulit. O, balik muna tayo to the wireframe. So, circle. Then, okay. Ito muna pala. So, dito naman, ito ito, yung cube or rectangular cube something na ginawa natin. So, dyan tayo yan yung next na pagdodrawingan natin Yan. Okay. So, balik ako sa 2D wireframe. No? So, hanapin ko yung edge niya na ito. Itong edge na to. Then, gagawa ko ng circle dyan. So, snap ko sa midpoint. Then, ang circle natin ay may radius na 15. Then, rotate ko ulit siya. Okay, so x-axis ulit. Yan. Then, once again, press pull. So, select natin siya, press pull, atras natin, sagad, enter. Okay. So, shades of gray tayo. Then, ganyan yung kakalabasan niya. Gagawin nyo lang dyan is SUB for subtract. Then, select nyo yung dalawang object natin dito na tatagusan niya. No? So, itong dalawa. Then, enter. Tapos, select nyo yung ating cylinder. Then, enter. Then, after nyan, select nyo lang yung circle na yan. Then, delete. Then, yan na. So, SE, isometric ako. Then, ayan na. Yan na yung ating object. No? So, pwede nyo gawing, since may nakikita tayong line dito, ang gagawin ko is select, then union, or select ko sila. Select nyo yung union, then select nyo yung objects, then enter. So, ayun, nawala na siya. Ngayon, isang solid object na lang siya. Then, ayun lang.